Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at yung Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito po pag-uusapan natin mga kababayan. Walang iba lang naman kung hindi itong mga nakita po nating balita na kung saan mga kababayan, marami pa rin talaga na mga kababayan Pilipino po natin na nagtatanong bakit daw dapat ma-impeach etong si Sara Duterte mga kababayan. So ngayon, ito yung isang dahilan or pinakamatinding dahilan kung bakit nga ba siya mga kababayan dapat ma-impeach. Dahil kung titingnan nyo mga kababayan, ito po kasing si Vice President Sara Duterte pinagpapaliwanag mga kababayan patungkol po dito sa underperformance ng DepEd nung mga panahon po niya mga kababayan na siya ang secretary ng DepEd. So kung titingnan nyo mga kababayan, ito po yung source natin mga kababayan ha, etong galing sa Politico X. Pero bago po natin pag-usapan yan, nais ko din pong sabihin sa inyo na matatalakay din natin dito yung patungkol mga kababayan sa matinding sinabi ni Isko Moreno laban po dito kay Vice President Leni Robredo, na kung saan mga kababayan tinawag po dito na mga bully daw etong mga pinklawan at mata pobre daw etong si former VP Leni. So ngayon mga kababayan, yan din po yung isa sa mga papag-usapan po natin at matatalakay po natin dito po sa balitang ito. Ano po, so ngayon balik po tayo dito. Ito po yung source natin galing po sa Politico. Ililipat ko lamang po yan dito. So sabi dito, Sara Duterte told to explain underperformance in running DepEd. Hinimok ng mga mambabatas si Vice Presidente Sara Duterte na tugunan ang natuklasan ng Commission on Audit, COA, hingil sa nakakalungkot na performance ng Department of Education or etong DepEd sa panahon ng kanyang panunungkulan sa halip na ilihis ang atensyon sa mga walang basihang mga akusasyon. Kasi po mga kababayan, kung titingnan nyo, nililihis niya po yung usapin dahil may mga aligasyon na ibinabato po sa kanya na dapat pong sinasagot po niya, lalo na at may natuklasan etong COA mga kababayan patungkol po dito sa Department of Education na kung saan mga kababayan nakakalungkot yung performance nitong DepEd. May mga proyekto kasi mga kababayan na naandyan na po yung quota, may budget na, pero hindi po napagtagumpayan na tapusin or ihit man lang ni Vice President Sara Duterte yung quota mga kababayan. Tapos ang pinakamatindi pa dito, gumagawa siya ng mga accusation mga kababayan ng mga ingay para ilihis po yung mga usapin doon sa mga katanungan na dapat po niyang sinasagot. So sabi pa dito, binigyan din ni House Assistant Majority Leader at ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon na ang serbisyong publiko ay nangangailangan ng transparency at accountability, lalo na kapag nakaharap sa malinaw na ebidensya ng underperformance. Kaya nga kung titingnan nyo, nakakalungkot yung performance ng DepEd nung mga panahon po na siya yung sekretary ng DepEd. Kasi nga mga kababayan, paano ba naman magiging matagumpay yung edukasyon dito sa ating bansa kung mismong yung sekretary ng DepEd noong mga panahon po ni Vice President Sara Duterte tila walang gana na paglingkuran at alagaan yung kinabukasan ng mga kabataan. So paano magiging matagumpay ang edukasyon dito sa ating bansa kung mismong si Sara Duterte ay hindi gustong mangyari yon? Ano po, so ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Pinuna ni Bungalon si Duterte sa paglalaro ng sisi at pagpapalutang ng umano'y makabayan Romualdez Marcos Alliance laban sa kanya sa halip na tugunan ang mga pagkabigo sa DepEd sa ilalim ng kanyang pagbabantay. So sabi pa dito, hindi ito tungkol sa politika. It's about the future of our children and the efficient use of public funds. Dagdag ng sulon. Bagamat maaaring magbitiw si Duterte sa DepEd noong Hulyo, sinabi ni Bungalon na hindi siya basta-basta makakaalis sa kahihinatnan ng kanyang pamumuno mga kababayan. Sabi pa dito, basahin pa po natin. Ang mga problemang ito ay ipinauubaya ngayon sa kanyang kahalili si Secretary Sani Angara na inaasahan na maglilinis sa kalat na kanyang iniwan. Sabi ni Bungalon, ang mga natuklasan ng COA ay isang tawag sa pagkilos, hindi isang pagkakataon para sa diversion. Kailangan natin ng mga sagot at higit sa lahat, kailangan natin ng mga solusyon. Yan po yung sabi ni Bungalon. Kasi nga mga kababayan, di ba kung titingnan nyo nung napaupo bilang sekretary ng DepEd etong si former Senator Sani Angara,
talagang nadiskubre po niya yung matinding nangyaring kapabayaan dyan po sa DepEd. Dahil nga, kita nyo naman yung mga computer, yung mga Nutriban mga kababayan na pinamahayan ng insekto, nabulok na, inamag na mga kababayan, yung mga computer na halos ginabok na hindi napapakinabangan ng mga estudyante po natin at mga guro po natin. Doon pa lang mga kababayan, sa pagdidistribute, pamimigay ng mga computer sa mga guro po natin at mga estudyante po natin, hindi man lang niya napagtuunan ng pansin at tila naging pabaya ang ating Vice Presidente. Ang tanong kasi dyan mga kababayan, sa laki ng pondo, sa laki ng pera ng budget ng DepEd, may mga confidential funds pa mga kababayan, saan napunta ang pera ng taong bayan? Saan napunta ang pera ng mamamayang Pilipino? Bakit hindi mo man lang napaglingkuran o hindi mo man lang napataas ang antas ng edukasyon dito po sa ating bansa? Di ba mga kababayan? Kaya nga yan yung mga dapat itanong sa kanya kapag sumalang siya sa impeachment trial. Saan napunta ang pera ng taong bayan? Ano po, kasi hindi naman siya nagtagumpay bilang sekretary dyan po sa DepEd at mas lalong bumagsak ang antas ng edukasyon dito po sa ating bansa buhat nung siya ang naging sekretary ng DepEd. Ano po, so ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Sinabi ni House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asedre na dapat harapin ni Duterte ang mga isyo ng direkta. Kasi nga naman, di ba, umiiwas siya, may mga accusation siya, sinasabi niya etong si PBBM, si Romualdez ay kaalyado na, etong Makabayan Black mga kababayan at kung sino-sino pa yung inililing po niya at idinadawit niya dito mga kababayan sa Makabayan Black para palabasin niya na eto pong presidente natin ay sinusuportahan yung mga NPA. Pero ang katotohanan po dyan mga kababayan, trabaho lang yung ginagawa ng presidente natin at saka ng House Speaker. Hindi naman siguro kasalanan ng mga mambabatas kung nadidiscover nila etong nadiskubre ng COA mga kababayan na dapat talagang sagutin nitong si Sara Duterte sa halip na iwasan po niya mga kababayan. Ano po, so sabi pa dito, ang mga natuklasan ng COA sa kaunting pagkumpleto ng last mile school at hindi mahusay na paggamit ng basic education facilities fund ay hindi lamang mga numero sa isang pahina. Kinakatawa nila ang mga nasirang pangako sa ating mga pinakamahina na estudyante, sabi pa ni Asedre. So sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Ang pagtatangka ni Vice President Duterte na ilipat ang focus sa pagtaas ng presyo ng pagkain at political conspiracies ay isang kasiraan sa milyon-milyong estudyante na umaasa sa DepEd para magbigay ng magandang learning environment. Dapat niyang sagutin ang mga kabiguan na ito at inaasahan namin ng hindi bababasa. Dagdag niya mga kababayan. Dahil nga kung titingnan nyo, marami po talaga mga palpak mga kababayan etong si Vice President Sara Duterte nung panahon na siya ang sekretary ng DepEd. Dahil kung matatandaan nyo mga kababayan, di ba ang target dati ng DepEd mga kababayan na maiipagawa na classroom sa pamumuno po ni Vice President Sara Duterte ay 6,379. Pero mga kababayan, yung completed lang or nagawa lang mga kababayan ay nasa 3% lang po sa kabuuan na 192 na mga classroom lang ang naipatayo po niya. Kaya nga sa 100% mga kababayan, 3% lang yung nakuha niya sa target mga kababayan. Tapos ang pinakamasakla pa dito, yung target naman mga kababayan na classroom repairs or yung ipapagawa, i-repair na mga classroom ay nasa 7,550 mga kababayan. Pero yung na-completed lang or nagawa lang mga kababayan ay nasa 208 lang na classroom yung naipa-repair po mga kababayan sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon naman mga kababayan, kung matatandaan nyo, ang target naman mga kababayan ay 88 last mile schools mga kababayan. Kaso nga lang ang completed lang or nagawa lang mga kababayan or naisakatuparan lang ay nasa 3 lang. Ganyan po katindig, ganyan mga kababayan ka-inefficient etong ating Vice President tong panahon na siya ang sekretary ng DepEd. Marami mga proyekto ang dapat sanang magagawa kung naging maingat lang sila sa paghawak ng mga confidential funds at pera
ng Department of Education kung talagang mahal niya ang mga estudyante po natin, ang mga kabataan po natin na dapat ay nabibigyan at natututukan yung kanilang kinabukasan sa pamamagitan ng pag-aaral ng maayos at dapat nabibigyan sila ng maayos na edukasyon. So hindi na rin nakakapagtaka kung bakit nga ba ganun na lamang katindi ang pagbagsak mga kababayan ng DepEd nung panahon na si Vice President Sara Duterte ang sekretary ng DepEd. Ganun na lang katindi ang pagbaba ng antas ng edukasyon dito po sa ating bansa. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan, eto pa daw. Sumang-ayon din si Asedre na ang pagbibitiw ni Duterte sa DepEd ay hindi nag-aalis ng responsibilidad sa kanya. Giniit na hindi sapat ang pag-alis at pag-iwan sa mga hamong ito sa kanyang kahalili. Sabi pa dito mga kababayan, ang mamamayang Pilipino lalo na ang mag-aaral ay nararapat ng paliwanag kung bakit 3.41% lamang ng last mile schools ang natapos at kung bakit napakaraming silid-aralan ang nananatiling hindi natapos o hindi naayos. Sabi ni Asedre, ang pamumuno ay tungkol sa pagmamay-ari sa mga pagkukulang at paggawa ng mga konkretong hakbang upang maituwid ang mga ito, hindi tungkol sa paggawa ng mga dahilan. Kasi nga puro dahilan mga kababayan si Vice President Sara Duterte nung siya ang sekretary ng DepEd mga kababayan. Marami siyang mga hanas, marami siyang mga dahilan, pero isa lang naman kasi ang tanong dito ng sambayan ng Pilipino. Kung hindi mo na-hit yung mga target mo, yung mga quota mo na dapat ay magagawa mo, Pero isa lang kasi yung tanong dito ng sambayan ng Pilipino, kung hindi mo na-hit yung mga target mo at hindi mo nakuha yung mga quota mo, saan napunta yung ibang pera ng mamamayang Pilipino? Kasi tingnan nyo naman kung gaano kalaki yung diferensya dito. 6,379 yung nagawa lang na classroom, nasa 192 lang. Kasi tingnan nyo naman kung gaano katindi yung diferensya po dito ng target sa nagawa. Yung target nasa 6,379 na classroom pero yung nagawa lang nasa 192 lang. Tapos yung target naman sa mga classroom repair nasa 7,550. Yung nagawa nasa 208 lang. Tapos yung target naman mga kababayan sa last mile school 88, yung nagawa tatatlo lang. Ganun katindi mga kababayan. Kaya dapat po talaga na magkaroon ng impeachment trial, dapat pag umusad ng impeachment, maitanong po sa kanya ito. Kasi kung tutuusin mga kababayan, isa lang naman ang gusto nating malaman. Saan napunta ang pera ng mamamayang Pilipino? Bakit ganito lang yung na-achieve ng DepEd noong panahon na ikaw ang sekretary ng DepEd? Diba tama naman mga kababayan? So dapat sagutin niya po yan. Ano po? At ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito pa sa isa pang topic na nakita po natin, patungkol po mga kababayan dito sa matinding sinabi ni Isko Moreno mga kababayan nung panahon na siya ay tumatakbo sa pagkapresidente. Mantakin nyo mga kababayan, sinabihan pala niya dati, etong si former VP Leni at etong mga kakamping, nabuli daw po mga kababayan at matapobre daw po etong si former VP Leni. So yan ba yung isang magandang ehemplo at imahe na sinasabi na una yung Diyos mga kababayan bago ang lahat ng bagay? Kung makadiyos ka, dapat hindi ka marunong manghusga ng mga kababayan po natin Pilipino. So ngayon, ipagpatuloy pa natin mga kababayan. Vice President Hindi naman daw kasi siya nakikipag-away. Kasi sinabi na nga ni Leni na hindi daw niya papatulan etong si Isko Moreno nung panahon ng 2022 presidential election. Pero mga kababayan, hindi naman daw kasi siya nakikipag-away. Bagkos, nag-i-stay lang daw siya doon sa totoo na ito daw po mga kakamping, bully daw mga kababayan at matapobre daw. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Mataas ang pagtingin nila sa sarili nila, kaya sila nangyayari yung withdrawal ng iba nila. So wala nang away doon. We are just stating facts na ang mga pay at
sila Lenny, mata pobre. Ayan mga kababayan ha, nananatili lang daw siya doon sa totoo. Doon sa totoo mga kababayan na ito daw po mga kakamping talaga mga bule, tapos ngayon kailangan mo ng boto ng mga kakamping dyan sa Maynila. So paano kayo boboto ng mga kakamping kung ang tingin mo pala sa mga kakamping na sumusuporta kay former VP Lenny mga bule? 'Di ba? Paano ka pa susuportahan ng mga kakamping dyan sa Maynila? Ngayon ipagpatuloy pa natin. Yun lang yun. That's why you be, and that's it. Basta sila mata pobre. 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 Diba? Puro sila mata pobre. That's it. Sila mata pobre. Bully sila. And I will not allow bullies. Kasi ugaling-ugali yan ng mga matataas. Ugaling-ugali yan ng matataas. Na maliit ang pagtingin sa baba. Yung mga baba, tinitingnan nila, mababa talaga. O ngayon, nakaharap na sila ng katatag. Ayaw namin sa ilaw. Ayaw ng taong bayan sa ilaw. Kahit na mag-pink pa sila, alam ng tao, ang mga dilaw at pink, puro matapo. Nako! Ngayon, nakahanap na sila ng katatag. O nilalabanan ko sila. Pero hindi ko sila kaaway. Kahit na iba-ibahin niya pa yun sa likod. Ayaw daw sa dilaw. Tandaan nyo ayaw daw sa dilaw. Ayaw daw doon sa mga pink mga kababayan kasi nga mata pobre daw at mga bully. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Dapat ang tinanong, hindi ba totoo yung sinabi ni Pink Lacson, ni Secretary Bert Rosales at sinabi ko, hindi nyo kami matutukso sa pera niyo. Kayo mga what you call political oligarch. Kasi mga mata pobre. O ngayon, pati si Lenny mata pobre. Pati daw si former VP Lenny ay mata pobre. Ganun pala katindi mga kababayan, no? Tapos marami mga kakamping dyan sa Maynila ang sumusuporta kay former VP Lenny. Tapos makikita nila at mapapanood nila ito na talagang paulit-ulit na sinasabi na mata pobre daw etong si former VP Lenny. Tapos mga kababayan, etong mga kakamping daw ay mga bully mga kababayan at ayaw daw nila sa dilaw. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Si Lenny mata pobre. That is a fact. Mataas ang pagtingin nila sa akin. So sa akin, yun ang pagtingin ko. Ngayon, karapatan ko ba yun? Oo naman. Yung ba nararamdaman ng mga Pilipino, bakit ayaw nila sa mga dilaw at yellow pink? Kasi nga, mata pobre sila. Sa pagtingin nila. Masakit silang magsalita. Pag maliit na tao, sa akin, mahalaga sa akin kami, unti-unti kaming namumula na hindi nagbago ang ugali ng mga dilaw at yellow pink. Nako! Mapang-api pa rin sila. Mapagmataas pa rin sila. Maliit ang pagtingin nila sa mga mabababang tao, sa mga ordinaryo tao. So, that's my point. More than anything else. Simple lang naman yung tanong, di ba? Kailan ba yun? Last Sunday? Anong araw na ngayon? Dalawa lang ang sagot doon. Is it true? Yes or no? Yan! See? Kahit na nung ilag nila, alam ng tao, sila ay nagsisinungaling. Yun ang akin. Kahit ano, sila, buti pa sila may banal. Sila na mapunta sa langit. Ito talaga, sa totoo. Pero ito, di ako titigil na labanan ang mga bully. Nako! Yung mga pink bully na yan, lalabanan na. Don't to pink bully. Ngayon, sa mga taong nanonood, kung kayo nakaramdam ng pambubuli sa mga taong ito, samahan ninyo ko. Labanan natin. Labanan natin itong mga pink bully ng mga matapobre. Ayan mga kababayan may mga may mga pink lawan dyan sa sa Maynila.
paano pa susuportahan ito ng mga Pinklawan kung sinabihan pala noon mga kababayan na mata pobre at mga buli eto mga Pinklawan. Tapos sinabi pa dito na kilala na daw ng taong bayan eto mga dilawan na ito na kahit daw magpalit ng kulay, ibahin ng kulay at gawing pink, hindi daw po may aalis na buli mga kababayan at mata pobre ang mga ito. So ngayon mga kababayan, naniniwala ba kayo sa sinasabi ni Mayor Isko Moreno na eto daw mga dilawan, eto daw mga Pinklawan kahit pa magpalit ng kulay ang mga yan, mata pobre daw at mga bully mga kababayan, ika nga. So ngayon naniniwala ba kayo na mata pobre etong si former VP Leni? Yung mga Pinklawan na nanonood at nakatutok po sa atin comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo, hingil po dyan. Pero isa lang yung masasabi ko dyan, ano po, may mga Pinklawan na mga taga Maynila na sumusuporta kay former VP Leni at aminin man natin o hindi, mga kababayan, kailangan ni Isko Moreno ang boto ng mga yon. So ngayon kung mapapanood dyan ng mga taga Maynila na Pinklawan, paano pa po susuportahan etong si Isko Moreno? So ngayon, doon sa mga Pinklawan na makakapanood dyan, comment below na lamang po kung ano pong opinion nyo, hingil po dito mga kababayan, at comment below na din po mga kababayan kung ano po masasabi ninyo doon po sa pagiging pabaya ni Vice President Sara Duterte na naging dahilan kung bakit bumaba ang antas ng edukasyon dito po sa ating bansa mga kababayan, dahil nga naging pabaya siya na sekretary ng DepEd at dapat po siyang mapapanagot dahil po doon. Kaya nga kapag ka umusad na etong impeachment trial, isa lang naman po yung gusto nating malaman, saan po napunta ang pera ng taong bayan. Ano po mga kababayan? So comment below na lamang po kung ano pong opinion at komento po ninyo, hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, nais ko lamang po magpasalamat sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag pong mag-skip ng ating mga ads. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po mga kababayan.